So, kino-consider ko na nga pwede na din i-ban yung Bruno. Ayun na nga, binana yung Bruno. Yeah, finally. Yes, kasi iyan ang sinasabi ni Chantel kanina. At sinabi mo rin, Antianara, before the start of us talking once again na hindi mo na talaga pwedeng pakawalan yung Bruno. And at this moment, Fnatic Onyx Philippines, sila muli ang nasa blue side. So they got rid of the Bruno. Now, it's Falcon Esports. Probably, you know, kind of like knowing na talagang tatanggalin na yung Bruno ni Benny dito. So they're gonna have to think of something else here. Yung Luyi ni Super Friends, ang kanila na mga, you know, tatanggalin sa mga options ng FNOP. So with that being said, you still have a lot of other heroes here na available. Would you go for the Suyu once again kung ikaw ang Fnatic Onyx Philippines? But that means giving that show to the other side. So you're gonna have to give and take here. Isama mo pa yung Joy. Yeah. So I think the prime choice here is whether you go Suyu or Joy because the show could go either way depending kung saan yung gagamit. And as of that moment, it's gonna be the Joy indeed para sa FNOP. And so far sa buong serye natin, nagkakaroon ng trend na Joy wins games talaga. Nagiging joy to the world ang tipo ng ating serye. Nakikita din natin na for Falcon, kung kakayanin ba nilang i-execute yung Cho and piliin for this, sobrang laking dagok nun for Fnatic Onyx Philippines, pero mukhang ibibigay pa din yung Cho at this point. Open pa din yung Hilda, but I doubt na gagamitin yun ngayon ng FNOP. Cho and one more pick, iniisip ko kung yung pick ay for Super Friends. Now I'm thinking of it, kasi yung Eve, delikado siya pag ilalagay mo sa side ng Falcon Esports. Yeah. So, you could go for that Eve kung ikaw ang side ng Fnatic Onyx Philippines. Maybe what you were saying, yung Cho. Tapos yung Eve would really be a good combination for them. Mas mabilis sila makaikot sa mapa and they would also be able to deal a ton of those magic damage. Medyo mauubusan nga lang ng konti ng heroes dito. Itong si Kelra. But instead, they're gonna go for the Hilda. Tapos andun yung Eve. So this is the choice that they're gonna make. Ililiban nila ngayon yung Show. They're gonna go a completely different round. Or a completely different route. Tapos ngayon, idagdag mo pa yung Hayabusa. There were somewhat, yeah, really looking forward to this game. Grabe. Alam mo, in-expect ni Coach RC na pipiliin yung Eve kasi ang bilis ng high pick. Na the moment na napunta sa kanila yung draft, parang it was almost as if ano tawag din, muscle memory, nahaya yung pipiliin. Now, ang magiging threat for this Hayabusa ay yung existence ng Hilda. So, if Kirk was able to parang makapag-clear, if makapag-clear agad si Kirk ng kanyang lane at makadalaw dun sa mga buffs, that will be a huge thing for Fnatic Onyx Philippines. But now for drafts, pupuruhan na si Kelra dito for sure. Kasi medyo at this point in time, si Kelra na lang naman yung inaabangan na damage dealer. So, Beatrix ang ibaban. Pwede pa sila mag-ban. 1-1, I think great ban din. Moskov, yun yung mga possible na iban ngayon ng Falcon Esports. Ang isa pa sa tinitingnan ko dito is wala pa silang tight grip on that Hayabusa once na mag-roam around siya sa map. So parang yung Cho could be a really good potential option para sa kanila dito unless piliin yan ng Falcon Esports kasi sila yung may first pick sa ating second phase ng draft. So they're gonna have an abundance of movement na pwede nilang gamitin but they're not gonna use that. Instead, yun yung tatanggalin ng Falcon Esports kontra dito sa Fnatic Onyx Philippines. They still have the Khalid though if they want to go and have some access doon sa ating backlines. It's also gonna give some pressure doon sa Hayabusa whenever it scales pretty early. So baka makatulong sa kanila yon. But now, the mid laner might be the choice here for Falcon Esports. You already have the Eve on the other side. Farsa ang tinanggal ng FNOP. So they might go for a possibility to go for a Valentina or an Aurora once again depending on the route na gugustuhin dito ng Falcon Esports. Yeah. Ang magiging worry ko lang, Valen, Vexana. Well, yung Vexana, kayang pigilan at the very least yung pagwawala ni King Kong kapag naka-electrifying beats siya as well as the Hilda. So, great pick yung Vexana and mabilis sila mag-clear sa mid. Kasi right now, hindi pa natin alam kung yung Hylos ay mapupunta sa XP or sa Roam. Meanwhile, for Fnatic Onyx Philippines, I think XP naman na yung Hilda. Yun yung nagiging trend right now. Ang magiging possible Roam nila, kung pipigil at pipigil lang, Ruby, pero hindi natin nakikita yung Ruby as much. Khalid, okay din. And then for Kelra, 1-1 Moskov. Johead din pala maganda.
Ooh! When I give the Your word. team is Ayun, And the Khalid. There it is. I want to know your thoughts on this, Andre. Well, yung Khalid, parang yun na lang naman yung isa pa sa natitirang possible roamer na mabilis mag-clear number 1 but also mabilis umikot sa mapa. Mabilis din yung i-refill, so mukhang magsasabayan silang takbuhan. Si Leo yung pangalan, hindi natin patatakbuhin si Coach Leo. Leo yung, ano yung tawag yung Tiger ni Hilda. Pero Oo. bakit nga Leo yung tawag sa kanya? Tiger siya. Hindi ko rin alam. So, okay na yun. Tapos, Khalid. So, mabilis mag-clear sa mid. Masasabayan nila yung Vexana na clear wave and mabilis makaka-rotate sa other lanes. Gusto kasi nilang pabagsakin din and mabigyan ng space at the very least si Kirk Hilda, I'd say. Final option, nagbibilang na si Coach Nyotshower, just giving out the final rules na kanilang susundin para sa kanilang huling laban sa seryeng ito. Tigreal is gonna be the final pickup of Falcon Esports. Napaganda na ng parehas na teams ang documentary para sa kanilang respective na bansa. Will it be Philippines? Will it be Myanmar? We are about to find out. Casters, pasok! At malalaman na nga natin ang sagot, ang katapusan sa storyang ito. Umabot pa nga sa game number 5. Balik best of 1 naman tayo, nga pala si Umi, kasama dito si Burrito. At para ihatid sa inyo, pinakahuling laro ng best of 5 na to, ay ready na talaga tayo. Men, sinong nag-akala na aabot pa tayo ng game 5? Alam mo, sapat na ang pagpapainit, sapat na ang, kumbaga, napainit na napabulusok na ang karburador na ito So, diretso na kagad tayo for game number 5. Oo. Pero fanatic Onyx Philippines, hindi talaga nawawalan ng sorpresa to. Again, medyo matagal natin inantay ito. Iritel, para kay Guerra. Oo, at ito na yung masasabi natin na yung napaka-agresibong laro, the ultimate spear of M6 Fnatic Onyx versus the ultimate shield na Falcon Esports ay magtatapat na umabot pa dito sa pinakahuli. This time around, it's King Kong on the Joy. Kung may isang pick na talagang masasabi natin na attributed kay King Kong dito ay yun ang Joy, pero si Kirk napalalim ata ng masyado. Oo, medyo nabili yung trip niya doon kasi ang gusto niya ata ikyat kagad yung minion. Buti na lang ay nasa paligid din dito si Dax habang nag-aabang at sumisilip-silip lamang si Brusco dito. Medyo maagang kill at napunta buti na lang napunta kay Royal Mid, hindi kay Dax. Kumbaga parang pinasigaw lang yung napakadaming fans ng Myanmar doon sa Malaysia. At si Brusco, mapapa-flicker din palayo. Falcon Esports lamang ng isang kill, pero hindi pa naman ito yung gold lead na talagang kayang mag-snowball ng dire-diretso. And as you said, mabuti nga na hindi sa Hayabusa napunta yung kill na yon. At I think the retribution there was used by Dax para makuha ang ang nag-retry, pero kay Dax napunta. Oo, secured din. Pa-level 4 na rin naman ang pare sa jungle natin. And Killer dito, maagang dalaw ang ginagawa ng kupunan ng Falcon Esports. Habang si Lupit. Killer, naku, binabaril-baril dito. May mga shuriken, may mga bala, pero nakaiwas pa rin sa kamatayan itong si Killer. Pinyuri niya yung shadow na kumabit. Sinalo niya yung shadow para mapuri niya. Kasi imaginein mo kung hindi niya sinalo yung shadow na yon, makakalusot, makakapwesto, makakabanat pa ng isa. Pero dahil sinalo niya mismo yung shadow at pinyuri niya agad, ay nabuhay pa si Kenra doon. Yun yung mga maliliit na bagay na nagpapalakas talaga kay Kenra as a first turtle spawns. Once again, Fnatic Onyx Philippines ang nakakalamang at mukhang nauuna pa nga sa turtle na yon, pero Falcon Esports nasa magandang angulo si Kidex. Okay, si Royal Mig and nandun din. River manipulation na gamit na kagad na ilayo! Itong si King Kong, ang unang pag-uwi na punta dito sa Falcon Esports, pero nakukuha na rin ng kill. Itong si King Kong, atras muna si Dax, hinahabol dito ni Kirk. Ayaw paglaruin, guguluhin lang talaga, pero magandang simula din naman para sa Falcon. Oh, parang quits lang. Ang naging trade doon ay turtle para sa kill. Fnatic Onyx Philippines, at least hindi namatay si King Kong. Walang flicker yan. At si PX7 ngayon ay na-burn na ng flicker. And this is very important para sa mga Vexana users dyan. Alam nila kung gaano nagiging mainit ang pagbisita sa mid kapag ka na-burn na ang flicker. Oo, araw-arawin ka talaga niyan Pero si Benny ay nag-aantay lang ng tamang pagkakataon para umatras. Pero sabi ni Kenan, laban na ba? Brusco ay nandun. Wow! Nagamit na rin yung heavy score. Oh! Benny with that crucial kill.
Grabe yun ha. Oh, the outplay coming in from Benny. At dito na nga natin makikita yung sustain din na meron ng Granger. Mas lalo na ano ko pag naka-Festival of Blood yan, mapa-fighter emblem, mapa-assassin emblem, ay napakataas talaga ng heal back o ng spell bump na nakukuha mo kapag tumatama ang inyong mga abilidad. Katulad na lamang ng Death Sonata na tumapos dito kay Brusco. So far for Falcon Esports, nagiging maganda ang kanilang early game. And for Fnatic Onyx, kapit pinas muna Super Friends! Ay, sakto yung flicker doon na habang si Dax ay napalayo na nga rin. Pero tinapano rin ni Sansom. Sakto din yung implosion. Hindi na pag yung rework manipulation mula dito kay Super Friends. Habol muna dito ang Fnatic Onyx PH. Pero yung pinakahuling patak nung rework manipulation na hindi inabutan itong si Kid X. Oo, pero sulit na yun eh. Nakuha na rin niya doon si Dax at tandaan natin, isa si Super Friends na talagang mga batikan na Eve-user. And alam ko yung mga Pilipinong magsasabi dyan na kapag last game ng serye, wag kang mag-i-Eve. may malas daw yan. Pero wag naman nating batiin nyo na lang kapag gaganyan. Oo, wala, hindi yan gumagana sa Fnatic Onyx PH. Oh, Super Prince yan eh. Tayin lang natin dahil napakaganda ng naging real world manipulation doon. Lamang ang Pilipinas sa turtle take na to pero mauuna sa pwesto ang Falcon Esports. Sa tingin ko mas okay kung magsisimula ang Falcon dito kaysa tayo yung magsimula kasi natutulak tayo palayo eh. O yun nga, speaking of pagtulak, napalayo na rin din si Brusco habang yung Shadow Killer nagamit din. Walang quad shadow itong si Dax. Magkakataon sana naman natin Onyx PH. Pero napalayo din! Brusco yung namatay. Si Imon Kendra? PH sa 7. And si Kendra dito ay napalikod na nga rin. Hinahabol siya ni Royal King Kid. Kong! Kailangan lang lumayo din para si King Kong sa likuran. Kirk ay nakakuha na with the double kill. King Kong ay buhay pa rin. Kirk dito pwede pa siyang umampas. Nabuhay din itong si Super Friends. Pero extended na itong teamfight na to. Parang dito lamang ang Fnatic Onyx. Kaya kailangan din lumayo at magnubay dito ng Falcon. Oo, pang matagalan ang naging laban na yun. At dahil may sustain ng isang Hilda, hindi niya kinailangan umuwi. Quad Shadow ay nagamit na nga rin muli, kaya naman ang turtle na to ay mukhang mapupunta na sa kamay ng Fnatic Onyx Philippines at magtatay na nga ang turtle score natin. Si Benny Nata ay susunod, nagamit na rin ang Glorious Pathway at mukhang si Kirk ay maiipit. Pero kung kulang sa lakas, kumapit sa grass! O yun na nga, nakakapit lang talaga sa grass at tinutunaw ni King Kong sa likuran si PX7. Hindi na malayan ng Falcon Esports na yung pinaka malumbot na hero dun sa kanilang komposisyon ay nilapitan na pala ni King Kong. Oo, napakahirap doon kasi lahat sila nakatingin kay Kirk. Kumbaga sabi nila, bigyan na natin tong Hilda na to. Kaso hindi nila napansin na nandun yung pogi sa likod. Na nandun yung real Sigma jungler doon sa likod at nahanap na nga sa PX7. Pinag-usapan na natin to, Burrito. Kapag walang flicker ang isang Vexana, agad-agad yang pupuntahan ng mga assassin. Matik yan no? And yan yung kahirapan talaga pag may kalabang kang Joy. Kaya nga iniisip ko yung mga Aurora, yung mga Vexana, lugi talaga sa mga ganitong klaseng hero kasi yun lang ang gagawin. Kunyari, Aurora, lalapitan ka lang, electrify business, pag nawala na kagad yung Pride of Ice mo, ang hirap na nun. Oo, babalikan ka na lang ng babalikan eh. Oh, shoutout sa mga hindi binalikan. Oh, Ayan. Buti pa yung Joy, bumabalik. Ayun nga, wait Ay, lang ha. grabe si Super Prince. May ganun na pala ngayon. Si King Kong going in for Royal Milk. Glorious Pathway nagamit na at dahil na nga mga heals with the Revitalize as well. Kaya naman mabubuhay pa rin siya. Ganyan po kahunat. May elegant gem pang kasama yan. Napakahunat ng literal eh. Pero maganda naman doon, may mga spells and ultimates na nagamit. Kaya lang si Benny ata ang gagamitin ni King Kong para makakuha ng kanyang mega kill. Ayun na. Ito na. Nagsisimula na, Boss Burits. Napapangiti ka na rin eh. Napapangiti na rin ako pero itong Quad Shadow ay kumabit pero mukhang majojombag naman si Kid X at makakapag-free hit pa nga si Kendra. Kaya walang mamamatay. That's gonna be the flicker burn though para sa Tigreal at saktong-sakto ng burn niya bago mag-turtle. Yung ngiti ko mas lalo pang lumaki. Malamang hindi lang ikaw nakakiti. Yung mga kababayan natin na nakasilip dyan at nanonood ngayon dito sa broadcast game number 5. Para bang sa Fnatic Onyx Philippines pumapabor na lahat eh. Oo, pumapabor na nga. Lumalaki na rin yung gold lead. No? Kumbaga, yung ngiti ko parang may kasama na rin kiliti. Fnatic Onyx Philippines. Lamang ngayon sa ating turtle take. Though may chance pa rin naman ng Falcon Esports. Let's be honest, kayang-kaya pa rin mag-quad shadow in. Winnable pa rin yung teamfight sa 2K eh. Nagsisimula lang naman na nararamdaman mong parang di na kayong pumulag.
pag 4K na o 5,000 ang lamang. Oo, ngayon naman ay ang pinakahuling pagong ay hawak ng Fnatic Onyx PH. Ang ganda ng abante dito ni Bruce at ni Kirk. Pero si Kid X medyo na nainis na eh. Ayan na yung implosion, dalawa na huli doon sa may electrifying beat. Sino magwawagi dun sa pagong? Super Breeze ako ng Kid King Kong pa rin! Ang Ayun. makakasecure ng pagong na iyon. Habang si Royal Mick, ang target niya ay si Kera Shadow Kid. Sino ng dalawang membro dito lang kupunan ng Fnatic Onyx Philippines at namatay na kaganito ang si Dax. Habol pa ba dito ang Falcon? Hindi, iaatras na nila. Binigyan na ng Super Family, Eto ating na. kapatid Jutsu. Yun lang naman yung pangkontra sa Hayabusa eh. Ating kapatid lang, boss. Masasaktan si Super Prince, masasaktan si King Kong, pero walang mamamatay sa pamilya na to. Wala, nakita mo magka-holding hands lang dun si Super Prince at si King Kong. Eh, sige pre, kaya natin to. And natagalan nga nila yung shadow kill na yun. Pero ang problema, si Kid X, ang plano niya ata ay hulihin itong si King Kong. Wala na namang purple buff itong si Dax for the second time. Eh, 8-5 na yung ating score at lumulobot, Oo. lumalaki na ang kalamangan. Lumulobo na talaga, parang tayo lang pagkatapos ng Noche Buena. 3.5k na ang gold lead ng Fnatic Onyx Philippines. And for Falcon Esports, kaya pa rin pumalag. Ayoko nang ayoko nang maliitin ng konti eh. Oo nga, Doon tayo nadadali eh. Pinakitaan na tayo kanina. Pinakita, respect na umabot ng Game 5. Oo. Kailangan lang talagang iwasan dito yung Vexana, I would say. Kasi yung pinaka-crowd control nila dito, yes, it is Kid X with the flicker, pero yung pampatagal, Vexana yun eh. Oo. Minsan kapag ka nahuli ka ng Tigreal, okay lang, boy ka pa doon. Pero kapag nahuli ka na ng Tig, tas napagsakan pa ng Vexana, tapos na ang storya doon. Oo, yung mga sunod-sunod na crowd control, no? And for me, nakita na natin nung game number 3 and 4 na doon magaling ang Falcon Esports. So nararamdaman din yung Fnatic Onyx PH na okay, hindi natin kailangan magmadali, hindi natin kailangan bilisan itong laro na ito. Kasi kahit papaano naman, pag umabot ng late game, medyo pabor pa rin sa atin ang magiging takbo nito. Yeah, sasakit si Benny, pero kasi may pang-abot naman sila eh. Oo, tsaka sa totoo lang, ang isang Iritel ay kayang-kayang tunawin si Royal League pag pumasok na ng late game. Ito yung mapapatanong ka, bakit ganun yung bawas? Ang sagot doon, Saan galing yung damage? saan galing yung damage? Ang sagot doon ay ganun lang talaga ang Iritel. Kapag umabot ka na ng 4 or 5 items, especially once the ultimate is used as well, ay talagang mararamdaman mong bumabakat na kahit ikaw ay tank. Oo, isipin mo, yung heavy crossbow, meron ding additional na movement speed yun. Pero sabi nila, sige, unahin natin si Royal Milk. Pagamitin natin na Ayun, no? Glorious Pathway! Oh my gosh, ang sakit nun. Pero ang dami nang na-burn kaagad doon, yung Revitalize at yung Glorious Pathway. So, maaari sa maaari ang Fnatic Onyx PH. Simulan na kagad nila itong laban na ito, pero nagsimula ang Falcon Esports. Buhay pa rin naman, walang Quad Shadow. Itong si Dax, at ang liit ng buhay niya. At si Kirk ay magre-regen lang ng parang walang nangyari. And this is gonna be the first Lord of the Game. Si Kid X ay nagbibigay ng vision para sa Falcon Esports. Si Dax ay makakapag-orange buff naman ng bagya at kailangan pa mag-reset doon ni Royal Milk. Ang naging magandang nangyari doon sa may bandang itaas kanina ay bukod sa na-burn yung Revitalize at pati na rin yung Glorious Pathway, ay natanggal din yung passive ng Elegant Gem. Hindi na sobrang kunat ng Hylos na ito, maliban na lang kung tumagal pa ng 30 segundos ang pagsasayaw around this Lord. Okay, nag-aantay lang si King Kong na may mag-react dun sa may bottom lane, okay? Alam na nila na si Benny and dun sa may bandang ibaba at Royal Milk ay namatay na kagad dito. 4v5 ang magiging laban habang si Kirk ang pinupuruhan niya dito si Kid X. Merong shadow killer dun si Dax pero hindi siya tutuloy kahit nakakabit yung Quad Shadow at Fnatic Onyx Philippines pagkakataon na nila kunin itong kunin Lord. Oo, at yun na nga yung play na ginawa ng Fnatic Onyx Philippines. No, pilayan mo, tapos teka lang, Quad Shadow, nagamit na rin ng Ugi Shadow Kill. At ano, makakastil ba dito si Dax? Wala, hindi nila hinampas yung Lord. Napatakas na nga rin itong si Dax at libreng Lord para sa kupunan ng Fnatic Onyx PH. Hindi nila hinampas yung Oo. Lord, men. Grabing disiplina yun. Parang nung sinabi nilang huwag nyo muna i-hit, lahat hindi tumingin. Lahat eh. Kumbaga nung sinabi nilang pikit muna, pikit lahat. Oo. At for Falcon Esports, medyo nakakainis yun kasi ibig sabihin nun yung communication ng Fnatic Onyx ay napaka-on point para sa Lord na yun. And with this 4K gold lead, ay pwede pa silang kumuha ng mga tore dito sa may bandang gitna. Medyo siguro optimistic nang sabihin na makaka-inhibitor turret tayo dito. Medyo malabo na makuha yan, pero maraming gold ang pwedeng makuha with this Lord push. Yun nga, inunahan na nila dun sa may top lane at maaari pang masundan dito sa may bottom. Nagsasama-sama na rin ang Falcon Esports dito sa may top lane. And let's see kung paano pagagalaw dito si Dax. Kasi for me, kapag yung early game ng Hayabusa hindi naging maganda, parang landslide yan pababa eh. Oo, and medyo mahirap din maghanap ng mga kills kapag umabot na ng late game na wala ka nang ma-burst.
with the Ugi Shadow Kill. Kumbaga parang select na lang yung mga pwede mo talagang patayin at ayun na nga ang wave clear na nanggagaling sa Falcon Esports. Yan ang isa sa mga kalakasan nila. Bukod sa may Vexana ka, may Granger ka pa. Napaka-taas ng kanilang wave clear and poking. Pero si King Kong half HP, isang banat na lang and that's gonna be a shutdown. Benny takes the kill at mukhang isusunod pa nila dito si... Huli ang gems, huli ang mga microorganisms doon, ladies and gentlemen. King Kong ay namatay. Ba't talaga si Kid X? Okay, sige. Reflexes din kasi ng Fnatic Onyx. Reflex lang kasi, boss. Kid X nag-set sa 5, patay ang germs. Patay ang mga microorganisms, ang mga bakterya. Oh, wait lang Royal Mix, sumasalubong din. Si Kirk dito, actually si Super Prince, hindi lang nila namamalayan at hindi nila napapansin. Maapti na rin yung mga Void Crystal eh. Kumbaga parang pa chepi-chepi lang. Pitik-pitik lang eh. Papitik-pitik pero masakit. At ayun ang hindi yun, pitik, no? boss. Oh, Hindi yun, pa no? sapak yun, boss. Oh, yun, no? Si Kenra nananapak na, boss. At napakasakit na niya. Ang hapdi na nito. Nakita ko kanina yung heavy crossbow. Yung pinakahuling duration na ata ng heavy crossbow. Tinamaan ng isang pitik itong si PX7. Halos 70% yung nabawas dun sa kanyang buhay dahil nga dun sa criticals. Oo. Ay, grabe naman. Kakasabi Diba? mo palang burrito. Napakataas na nga po pala ng damage dealt dito ni Super Prince. Almost double of Kirk at saka nila PX7. Wow! Ito real talk lang. Ano yan? Nagap yung mid lane, boss. Oo nga eh. Iruin mo, kahit doble mo yung damage dealt ni PX7. May utang pa. May utang pa! Abonado pa! Yan na nga yung abono! Kidex ay namatay na kagad para sa kupunan ng Fnatic Onyx Philippines. 10 seconds bago mabuhay yung next na Lord ng laban na ito. Ito na ang pagkakataon. Pwede mag-replenish mo ng mga buhay yung mga mabababa dito sa Fnatic Onyx Philippines. Ayaw nga pala si Brusco, isang meditate lang. Puno kagad buhay isang niya. meditate lang. Alam mo naman, pagka nabigyan mo ng espasyo ang isang Khalid ay talagang babalik lang at babalik ang kanyang buhay. Around the 14-second cooldown on that quick sand guard. Kaya naman isang reset lang talaga ang katapat at parang ganun lang Dax. Pinauwi na. Mahaba man ang kanyang pasensya ay maikli lang ang kanyang buhay sa Lord Take na yon. Ang ikli na nun eh. And then nakita natin kung gaano talaga yung kalakasan ng mga frontliners dito ng Fnatic Onyx Philippines. Ngayon, available na rin Malefic Roar, additional physical penetration para kay Kelra. Lalo nga hapdi at sasakit ito at maghanda na yung mga makukunat sa harapan. Tsaka kakaiba. Usually Malefic Gun ang nakikita natin, but this time the Malefic Roar, ang pinaka-key difference po sa Malefic Gun at Malefic Roar ay mas mataas ang physical damage na nakukuha sa Malefic Roar. At bukod pa dyan ay nakakadagdag din ng damage sa Torre na wala na hindi nabibigay sa Malefic Gun. So far, for Fnatic Onyx Philippines, sagot naman na kasing attack speed eh. Nandyan naman na yan. At napakahaba na range ng i-retail, kaya damage na lang ang naging choice dito ni Kelra. Nako, ang daming problema dito ng Falcon Esports pero hindi pa rin imposible ito para sa kanila. Isang magandang implosion lang kasabay ng Eternal Guard. Yung maglinya lang, lahat ng mga skills na meron sila, maaari ito. Pero alam na ng Fnatic Onyx kung paano kukontrolin yan eh. Oo, at parang ganun lang ay may babagsak na inhibitor turret. Mid lane naman ang punterya. Ugi Shadow Kill na gamit para mag-clear ng mga minions. At mukhang si Kid X ay makakahuli lamang ng isa. Raging Starstorm doon sa likod, dalawang natamaan. Si Brusco dito ay namatay din. Pero pasok na si King Kong! Andito na si King Kong pero kailangan niyang kumatras. Si Dax ay pumasok din pero wala siyang Shadow Kill. Tumatama na rin yung mga Densunada mula dito kay Benny. At ngayon ay kakalma muna ang Fnatic Onyx Philippines. Tagumpay dun sa may bandang itaas pero para sa Falcons Esports tagumpay din ang pagdepensa nila. Oo. Win-win yan, no? Medyo mas win lang para sa Fnatic Onyx. Yes, nakakuha ng inhibitor turret, pero isa lang. Yun yung maging problema. Again, for Falcon Esports, napakahirap talagang mag-wave clear, mag-push against a high wave clear composition such as this one. Si PX7 na may Deathly Grasp, at saka pati na rin yung Deathly Touch pala, yung kanyang passive kung saan pag pumutok ng isang minion, yung sabog na lahat. At pwede pang pabagalin via the Glorious Pathway. Tingnan niyo yung ginawa ni Dax doon. Pinag-usapan natin kanina na medyo mahirap nang humanap ng kill. Hindi na niya pinilit. Ginamit niya yung Shadow Kill para i-clear lahat ng minion sa mid ng napakabilis. Oo, yun na lang yung kanyang gagawin dito, no? Kasi lahat to mga miyembro pa natin Onyx PH may way para makatakas doon sa Shadow Kill at kaya nang saluhin ni Brusco actually. 'Di ba? Is kanina nga yung
ilang segundong duration ng Shadow Kill, nasa kanya, tapos nag-meditate lang siya bigla eh. Oo. And, Nag-quick hindi naman- Sunguard lang eh. Hindi naman nakaka-cancel ng Shadow Kill yung Quick Sun Guard. At tingin ko naman with this Lord Take, 18-minute Lord naman na ito talaga ang pinakakakailanganin ng Fnatic Oleg Philippines para tapusin ang larong ito. And for Falcon Esports, medyo makaka-def naman sila. Ang maganda dito para sa Myanmar ay yung pushing na wave o yung wave na wala silang inhibitor turret ay napakalapit din lang sa Lord. So medyo wala tayong advantage when it comes to the Lord Dance. Oo, kailangan talagang kumontrol. At yun yung plano din ng Fnatic Onyx Philippines. Pero may pinagplano ata si Kitex dito. Masyado siyang malalim. Pwede siyang hanapin dito ni Quirk kasi ito medyo masipag na bata to. Ayun, tinan mo, dinaanan yung pixel dun sa yan. yung new bush, dinaanan din yung long bush. At nakikita na ni Ay! Grabe naman! Grabe ka naman dun, Fritz! Oh my gosh! Grabe si Super Prince doon ngayon. Top-up na yung immortality and yung implosion. Pero walang kasama si Kidex doon. Nilayo na siya. Falcon Esports. Andito na yung river manipulation ngayon. Kailangan nilang matras pero hindi makakatras dito si Royal Milk. Namatay na rin kagad. 3 na ang tumumba. Make it 4. Magiging 5 pa ba? Si Benny kailangan na kumapit sa kanyang base. At andito na yung pagsugod ng Super Family. 4 ang wala para sa Falcon Esports at mukhang endable na ang call ng Fnatic Onyx Philippines. I-deny na ba nila ang reverse sweep? Pero mukhang isang tore lamang kanilang makukuha. May minions pa naman. Nasa baba si King Kong. 15 seconds para kay Kid X Benny! Ito na, tatapusin ang hanap pa natin Onyx Philippines! Ang laban na ito! At tuloy-tuloy ang Super Family sa Upper Bracket Finals! Game of 5! Nanalo pa ang Fnatic Onyx Philippines! Prinactice na nila ito sa MPL Philippines. Umabot ng Game 7. Diba? Ngayon pinaabot nila ng Game 5. Para sa Myanmar fans, all respect. Napakaganda ng naging serye doon. At kitang-kita na kahit ba medyo nandyan pa rin ang angas ni Brusco, ay may respeto yan sa kanilang naging kalaban dahil mahirap yung laban na yun. Oo, sobrang naging mahirap talaga at nasubukan din ang katatagan ng Super Family doon sa laban na yon. Again, huge props para sa Myanmar's representative sa Burmese Falcon na Oo. Falcon Esports.